Isang mapagpalang araw sa bawat isa. So ako nga pala si Japula. Marami akong hobbies at isa na rito ang pag-aalaga ng mga beta. At ngayon nga ibalik breeding tayo. Ganito nga natin malalaman kung nasa kondisyon ng ating male beta. Kailangan nagbabubble nest siya. At syempre para ma-achieve yun, kailangan natin siyang alagaan ng maigi. Regular na pakain at water change. Sa female beta naman, malalaman natin kung nasa kondisyon siya. Kung nakalabas na ang kanyang egg spot, papansin nyo yung puti na nasa ilalim ng kanyang tiyan o nasa pagitan ng kanyang ventral fins at anal fin. Isa yung senyales na pwede na siyang i-breed. At syempre, nag-prepare na tayo rito ng tubig. Sa maliit na galon nga lang ng ice cream ako magbe-breed ngayon. At susubukan ko kung makakabuhay ako ng mga fry dito. Pero syempre, hindi dapat mawawala ang ating Master Skid Pro. Mahalaga to para makondisyon at gumanda ang quality ng ating tubig. At syempre, talisay leaves. Hindi natin isasama yung tangkay nito sa gitna. Maaari kasi yun mag-cause ng oil film na masama para sa ating mga magiging fry. Syempre, maglalagay rin tayo ng rock salt. Kailangan rock salt hindi yung iodized. Kurot nga lamang ng asin yan. Makakatulong din ito para labanan yung mga bakterya na nasa tubig natin na maaaring makasama sa ating mga isda, lalo na dun sa mga fry. At isa ito sa mga available anytime na pwede natin gamitin as antibacterial para sa ating mga isda. Di mo na kailangan gumastos. Maglalagay nga rin pala ako ng hornwort na isang aquatic plants na essential din para sa ating mga magiging fry. At ito na nga ang ating setup. Medyo binawasan ko nga lang yung hornwort dyan dahil masyadong marami. Mahihirapang kumilos ang ating mga betta fish kapag ganitong masikip. Inilagay na nga natin kaagad yung pares. Tatakpan na lang natin ito at babalikan after 1 day. Pero after 12 hours ay chinek ko muna to kung meron ng spawn or bubble nest. So magandang sign to dahil meron ng bubble nest yung male natin. Pero malayo pa yung female sa kanya. So hindi na ako naglagay dito ng plastic ng yelo. So ang plastic ng yelo kasi ay magandang gamitin pampatibay ng bubble nest ng ating mga isda. Dun kasi sila gagawa ng bubble nest. Madali rin natin ma-check kung may eggs na nakapag-spawn na kung ganun ang gagamitin natin. Pero in this case, para makasave din sa space ng ating mga isda ay hindi na ako naglagay ng plastic. At dito na lamang siya naglagay ng bubble nest sa ilalim ng dahon. After 1 day, confirmed nga na meron ng eggs. At kailangan na nating ihiwalay yung babae para hindi na sila mag-away at may storbo yung mga itlog at maaari pa itong mahulog. Natural lang na iiwan natin yung male beta na magbantay sa mga itlog at mag-alaga sa mga fry kapag nahipisa na ang mga ito. Maaari kasing kainin ng female beta yung kanyang mga anak. At syempre, yun ang iniiwasan natin dahil sayang ang pagbibreed. At pwede pa silang magpatayan. After 2 days, babalikan na lang natin to at i-check kung nag-hatch na. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Ingat sa lahat. God bless and happy fish keeping.